Sabi po niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Madami ang umiiyak. Madami ang galit. At sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Kaya sabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas? Yes! Oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Para sa inyo. Nagulat nila sa gawas. Pag-presidente, ma'am! Pag-presidente, ma'am! James! Ang Mike James! Madali ko apa? Kasi ako ng live Ma'am, okay na ma'am. Okay. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong pagpapakita ng suporta dito, at sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa pagpapakita nila na galit. At Galit po! Sobrang galit! sa nangyari kay President Duterte, sa nangyayari sa ating bayan. Napakahalaga yung pagpapasalamat ko sa mga dasal ninyo. Madami ang nagdadasal at malaking tulong yon ang dasal dahil nagbibigay yon ng lakas ng loob sa lahat ng pinagdadaanan ngayon ni President Duterte. Pangalawa, madami sa inyo ang hindi nagtrabaho ngayon. Galing ng France, galing ng Belgium, Germany! galing ng London, Germany! Ayong mga seaman. Mga seaman natin. Mabuhay kayo, sir. Meron pang galing Amerika. At kanina, meron akong nakausap na maliit na grupo dito, kaninang umaga. Sabi ko sa kanila, napakahalaga ng inyong mga trabaho, kaya huwag ninyong pabayaan. Euro is nothing without our ex-president! Yes, dahil alam ko breadwinners kayo lahat. Hindi ko gusto makipagsapalaran sa ibang bansa, maiwan ang pamilya ninyo doon sa ating bayan. Pero napakahalaga yung trabaho ninyo at yung pag-alaga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Alalahanin natin, napakahalaga yung edukasyon nila
kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa kanila na yun ang magpapabago sa buhay nila, ang edukasyon nila. So maraming salamat dahil it is heartwarming na kahit mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng sweldo sa isang araw, mabawasan ang inyong leave, Pagalitan ng mga asawa. at meron pa sa inyo ay nakapag-absent kahit wala ng leave. Ma'am, para muli sa mga tao sa Pilipinas, mga pamilya. Mahal ko kayo. Kaya meron po kaming imbitasyon sa inyo, paanyaya sa inyo na tayo ay magsama-sama sa March 23. Sabi po ng mga tiga Netherlands ay Sunday po yan. At sabi ko kanina sa mga kasama natin na kababayan dito, sabi ko, Friday, Saturday, maglaban na kayo. Dahil Sunday, magkita-kita tayo sa March 23. Location, ma'am. Dito po, sa Netherlands. Hindi ko lang alam kung sa Amsterdam, sa Hague, pero dito siya sa Netherlands. Saan siya saan po siya i-post, ma'am? Asa siya i-post? Asa siya Ang pagkakaalam ko, meron kasi kayong mga group leaders. Yes, ma'am. Iba't ibang okay, good. Sige. organisasyon. Okay, that's nice. Meron pong ginagawang meeting. Kahapon may ginawang meeting. Di bali po, sasabihin ko sa kanila na i-post nila publicly para kahit yung hindi membro ng grupo ay alam nila kung saan sila. Suporta, may suporta. Para po sa mga Pilipino sa Pilipinas, ma'am. Gusto ko lang ulitin kasi kanina Para sa among pamilya. masyadong malayo yung iba. Hindi niyo narinig kung ano yung mensahe ni Pangulong Duterte. Sabi po niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Madami ang umiiyak. Madami ang galit. At sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Kaya sabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Baka na naka-YouTube. Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas? Yes! Oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon ang sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Para sa may magulat dire sa gawas. Pag-presidente, ma'am! Pag-presidente, ma'am! Kadun lang kayo. Nalimot ako. Okay na naman. Magpawayo na nato. Okay, naalala ko na. Tinanong
tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Yes! Masakit sa akin yon. Kasi, alam nyo yon, para, hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Ano mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko na umiiyak sila. Tapos sabi niya, di umiyak ka din. So usual na, alam niyo na, yung sense of humor. So sabi niya, di umiyak ka din. And sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. Sabi ko, ano lang, ang kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na, as a Filipino, I never surrendered my country. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Yun ang mensahe niya. Nung tinanong ko siya kung ano ang specific mo na mensahe sa mga umiiyak. Parang hindi ata yun papatigil sa iyak niyo. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiments niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Yes, ma'am. Sabi ko nga kanina dito sa interview na sinabi naman niya, tell them I am okay. I just miss Filipino food. Hindi ito Pilipinas na pwede ka magdala. Pagkain Yes, ma'am. Kakaintindihan dito kung wala si Sir. Gikan na Samoa, ma'am. Sa Germany pa na gikan. Samoa na. So, gikan daw na sa Germany. Samu Restaurant. Daghang salamat. Unsa ang pangalan sa restaurant? El Sol Restaurant sa Berlin. El Sol Restaurant, ma'am. El Sol Restaurant sa Berlin. Yes, ma'am. El Sol Restaurant sa Berlin. Oh, let's go! Let's go! Yes, oo. Siguro when we meet sa 23, papuntahan natin dito. May tanong dito about sa birthday ni President Duterte sa March 28. Siguro, pag nakita-kita tayo sa 23, it will be a very casual meet and greet para sa inyong lahat. I'm sure gusto ninyo ng mga chismis. Pero isa din sa isa din pinuod na, no? Mga chismis talaga mo. Grabe ka chismis sa mga Pilipino. Naman! Daghan sa magsilingan, mag-away tungkol sa chismis. Daghan ang madala sa barangay tungkol kay nag-away sa intriga. So, manang sana ako
sa March 28. Celebrate na Tatanang tesoro. Ma'am, any update po ba? Kailan ako uwi? Nagpiling niya. Hindi siya makapagsalita. Actually, hindi ko din alam. Kasi hindi ko nakausap ang doktor. Nakiusap ako kanina kung pwede ba umupo kami, nandiyan si President Duterte, ako at yung doktor, para lang mapag-usapan kung ano ang plano ng doktor. Pero hindi kasi ganun kadali doon sa loob yung mga ganun na bagay. Kaya sabi ko sa kanya, Papa, kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa kanila. Huwag mo sabihin na okay ka lang. Kasi alam niyo naman si PRD, macho yung, macho yung image niya, diba? Lalaking lalaki na magtataka ka na lang na namatay na kasi hindi nagpapacheck. Sino ang gano'n ang tatay? Diretso na lang nag-stage 4 cancer dahil simula nung pinanganak siya hanggang nagkasakit siya, hindi siya nagpa-check up. So, sabi ko sa kanya, huwag mong itago. Kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa doktor. At tinanong ko naman, ma'am, sabi ko, 24 hours ba ang doktor ninyo? Sabi naman sa akin, no security, 24 hours daw yung doktor nila. At syempre, yung healthcare personnel ay 24 hours din. Yes! Yes, po ka ma'am. ba na maging presidente? Ang akin na kasi ang fear ko, do we still have a country by 2020? Nakina lang naman! Going right now, hindi ko alam, palubog ng palubog. Ma'am Sara, we need you! Ma'am, next week na. Pero alam nyo, magtiwala lang kayo sa Diyos. Yes! Dahil makikita nyo na lahat ng bagay ay merong purpose. Hindi nyo kaagad siya nakikita. Hindi nyo kaagad siya nakikita the moment na nangyayari siya. Pero kapag nangyari na yung bagay o yung purpose para sa ginawa sa iyo ng tadhana o ng Diyos, ay maiintindihan mo na kung ano yung plano niya. Bigyan ko kayo ng example ng ganito, na sinasabi ko, everything has a purpose. Yes. Last year, nabalitaan niyo yung nagbiyahe ako ng Munich, di ba? Yung binanatan nila ako ng binanatan, dahil nagbiyahe ako papuntang Munich. Ang anak ko, nagsabi siya sa akin, Mama, gusto ko manood ng Taylor Swift concert. Di ba pila yung magbibili ng ticket sa online? So sabi ko sa kanya, mag-strategize ka. Sabi ko, doon ka pumila sa tingin mo, kukunti lang ang doon sa Singapore. So sabi ko sa kanya, sa tingin ko,
konti lang ang pipila sa unit. So sabi ko sa kanya, makikili daw mo. Guwapa! Guwapa! Nakita naman yung tulo ko si Grabe ka po na ng lugaran ni Narating tayo sa skincare ha. Ito muna. Usapan pa natin ng Diyos. At yung mga plano niya sa buhay natin. So sabi ko sa kanya, sa Munich ka pumila. So pumila ang anak ko sa Munich. And true na. Nanalo siya sa ticket. Sa pila. So nabigyan siya ng ticket. At yun ang time na nag-apply kami ng Schengen visa. So, nabigyan ako ng Schengen visa na valid until ngayon. That is the reason na mag-isa ako dito ngayon. Dahil lahat sila walang Schengen visa. Ako lang ang nagkaroon na, ako lang ang may Schengen. Hindi ma'am, I'm here as a tourist. I use the ordinary passport. So, bawal mo magsalita ang turista rito. No! Skincare. Skincare. Unang-una, kailangan nyo ng sunblock. So, ang sunblock ko ay yung sunstick ng Nature Republic Korea brand. Yan yung unang ilalagay. Nature Republic na sunstick. Ang susunod na nilalagay ko is yung natural tan ng Revlon. Face powder. So yan yung nilalagay ko. Tapos, ang ginamit ko na eyeshadow, Nature Republic. Wala ko kasagot pa. Ano na? Hindi yun, kapsinan. Rason, bakit kayo nag-absent? Yes, skincare. Ang kilay ay espresso, color ng... I-record na ninyo! I-record na ninyo! Kalimutan ko yung color niya. Ang lipstick Tapos ang lipstick ay Estee Lauder. VP, kumusta ang muskitero? Ma'am, nagdala kang muskitero para kay VP Andy? Wala niyan request. Muskitero. Na ako sa balay! Na ako sa balay! Mosquito net. I'll give you my number. Election sa 2025. Sa bundok! Dapat sa bundok! Plus 63 917. 917. Oh, dapat yung kunisara. 539 Stage. 80 Lahat. 96. Huwag na ako sa Harry. Baka hindi na matapos, ma'am. Okay. Thank you. At pangatlo, ang kailangan natin gawin ay, sinasabi ko, wala man sa buong mundo ang kontra dito sa atin. Hindi dahil galing sa sikat na pamilya, hindi dahil galing sa politiko na pamilya. Okay. Thank you. At pangatlo, ang kailangan natin gawin ay,
Ulit na lang ito sa opisina. Ano ba ang kanyang mundo, ang makakakontra nito sa akin? Hindi dahil galing sa sikat na pamilya, hindi dahil galing sa politiko na pamilya, ay automatic na ang boto natin. Yes! Tingnan din natin kung ano ba ang kapasidad at abilidad ng kandidato. Hindi dahil anak ni Rodrigo Duterte yan, ay automatic ang boto. Tingnan niyo din ako. Ano ba ang magagawa niya bago ninyo ibigay ang boto ninyo? That is the way to end political dynasties. Yes! That's true. Paano ang kailangan natin gawin moving forward? Gusto ko man na gumawa tayo ng time machine. Diba? Kini ha, tinuod lang. Tinuod lang. Nauna gid ko ani pirmi sa ako ang kahintang. Iniisip ko talaga lagi yung pinagdadaanan ko. Iniisip ko, kung babalik ako at hindi ako tumakbong president, tumakbo akong mayor. Ganun din, mananalo yung pink, yung yellow. Kunwari lang, nanalo yung pink at yellow. Hahabulin pa rin nila si President Duterte. And mayor lang ako nun. So, ibig sabihin, wala akong office na pwedeng panghawakan. Dahil napakadali sa kanila, kung nakikita ninyo, ilan na ang mga mayors ngayon, nakalaban nila, na sinususpend nila, tinatanggal nila sa pwesto. Kinsay taga Cebu din eh. Kami! Taga-Davao yan! Taga-Davao din yan! Taga-Davao na! Taga-Davao na! Tanggal nila. Cebu. Kung babalik ako, ganun din. Nanalo ang yellow, nanalo ang pink. Mayor ako. Tumakbo ako, naging vice president ako. At hinabol nila si President Duterte. Pero, vice president ako. Yan ang malaki nilang problema ngayon. Dahil kailangan nila akong alisin sa pwesto para magawa nila Ang gusto nilang gawin. ang kagustuhan nila na wag na bumaba sa pwesto. So yun Pa-share po ng live, mga ay, mahal kong kababayan. yan ang ating kailangan gawin moving forward. Yes sir, question. Ma'am, kanina sinasabi niyo purpose. Ano sa tingin niyo ang purpose ito pagdala dito kay dating Pangulong Duterte? Ano ang purpose? Kanina po sinasabi ninyo everything has a reason at meron po mga purpose sa mga bagay. Sa tingin niyo po ano po ang purpose, ano po ang reason na itong Purpose na nangyari ito sa buhay niya. Opo. Well, yan ang hindi ko pa, I have not reflected on it yet. It is his life. So I think he should be the one to sit down and think what is my takeaway Sa inyo po, on ano what po- happened ano- and how can I move forward and learn from this experience. Sa inyo po ano pong purpose nito, Miss ma'am? Universe yun ang sagot ko. Follow-up question, please. Sa tingin po niyo, ano pong purpose nito sa inyo naman? Ay, good up po sa inyo. Pa-share po ng live, mga I think I would always say that I am a very resilient person. In fact, ang pinakauna na sinabi ng kasama ko sa akin, hindi pa kita nakitang umiyak. So, ang lagi kong, from the time na nasa Hong Kong kami, hanggang nangyari yung kidnapping sa Manila, hanggang sinundan ko si President Duterte dito sa Hague, I was always giving solutions to the problems that came up along the way. So it made me more resilient, and I think it's preparing me for something bigger than what is happening right now. Ma'am, kanina po meron din po dito mga Pilipino na hindi naman po sumusuporta sa dating Pangulo at nagkilos protesta din po sila kanina. Ano po ang inyong komento sa kanila? Doon sa mga hindi po sumusuporta nagprotesta dito kanina. Yes sir, I have been always respectful of the right of a person to freedom of speech and expression. When I was mayor, I never suppressed the Makabayan bloc sa kanilang mga gusto sabihin.
sa aming mga daan. So, you can check what happened in Davao City when I was mayor. Ay, taga Davao Ako ang number one kontra sa kanila, but I never suppressed their right to freedom of speech and expression. I do not agree with them, but that is their right. Kasi lagi naman natin sinasabi, di ba, na you cannot control what they will say about you, but you can control how you react to what they say about you. Madam! Iligan City. Present! Attendance tayo, ha? Region 1. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan. Ilocano, meron! May Ilocano. Region 2. Isabela. Isabela. Ay, may Pampanga dito. Okay. May Bicol, Bicol! Oh, dami. Negros! Dili ko gusto sulti, Tacloban, Leyte. Ayan na. Taga-parang mi! Picture po ng live. From all W all over the world. Batangas o, nag-iisa. Anong taradungog? Abang ika! Tabaw mo! Short lang ng live. Kung makamaliit siya, no, ng mga Bisaya. I love Bisaya. I have a lot of friends. Pag makato nag-Mindanao sa di na nakagawas pa mo. DP na ako'y jacket! Tugnaw ka, day! Ako'y extra jacket ni Rina! Ako extra jacket ni DP! Ako'y jacket na lang Ulitin sa ko inyo. ang aming mga pagpapasalamat. Kadyon lang, ha? Kanang, pwede ba na ibalo ko kagang sa inyo ang, alam ko na marami sa inyo ang nag-effort na pumunta dito. Alam ko na gusto din ninyo na magpicturan tayo. Pwede ba na ayusin lang natin para mabilis tayo, para hindi tayo magkagulo. Anyway, kahit nasa dulo ka ng pila, or nasa unahan ka ng pila, absent ka naman na. So it doesn't matter kung matagalan o mas mabilis ang picturean natin. Dahil nandito naman na kayo, nag-absent na kayo. Okay, ulitin ko. Aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Ay, si Robin. Pero napakahalaga Ay, si Robin Padilla. na Ay, si Robin. suportahan
mas mahalaga na suportahan natin ang ating bayan, ang kanyang kapayapaan at kanyang kalambuan. Shout out sa Digos, Tay! Shout out sa Digos, Tay! Shout out sa Digos, Tay! Maraming salamat mga kababayan ko. Yeah!